Kaugnay naman po sa paghahanda para sa posibleng pagiging bagyo ng namatang LPA, makakausap po natin ngayon si NDRRMC spokesperson Reynaldo Balido. Magandang tanghali po, sir. Si Mariz Umali po ito. Magandang tanghali, Mariz, at magandang tanghali sa ating mga televiewers ngayon tanghali. Una po sa lahat, sir, ano na po yung mga paghahandang ginagawa ngayon ng NDRRMC para dun sa LPA na posibleng mabuo nga bilang isang bagyo na namataan malapit sa General Santos City? Yes, itong low pressure area na to ay namataan ito sa around 460 kilometers silangan ng General Santos. So, ang maaaring mapatuan nito itong mga probinsya ng Davao, Davao provinces, even dito sa Visayas, Leyte provinces, and Negros provinces. So, ating nabisuhan itong ating mga lokal pamahalaan sa pamamagitan ng ating mga regional offices, yung Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, maghanda, magmatsyag at abangan itong sakaling mamuo na bagyo ay kailangan ng sakahan, lalo na yung ating mga responders. At yung action natin ay patunguin o patungkulin dito sa mga kababayan natin nasa mababang lugar na kung kinakailangang lisanin, mag-evacuate ay gawin. Opo, kahapon po sa Vandenor na pinangunahan po ng Pangulo, binigyan din po ni Pangulong Noynoy Aquino yung ilang mga pagbabago o mga patakaran na isasagawa po matapos nga yung nangyaring bagyong Yolanda, no, para sa pagharap natin sa mga paparating na mga kalamidad o mga bagyo. So, sa ngayon po, dun sa sinabi niyong mga paghahanda, ano doon ang pinakatinututukan ng NDRRMC? Yun nga po, yun nabanggit ko, itong mga nasa mababang lugar, ay at nasa mga yung baybaying dagat, yung tinatawag nating coastal areas na maaaring maapektuhan itong mga nakalakan dito sa latest provinces, yung storm surge, ay kailangang lumisan or lumikas kung kinakailangan. Dahil ito po yung naging leksyon natin, nagtupad po tayo ng mga preemptive evacuation, pero yung iba't ibang leksyon tulad ng ginawang evacuation center ay naabot pa rin ng tubig. So, ito yung mga isa sa mga bagay na ating tinutukan sa ngayon. Opo, sa ngayon po kasi may mga ilang lugar na rin na inuulan, no? Hindi pa po kinakailangan sa ngayon na ilikas pa yung mga residente doon sa mga lugar na inuulan na? Kung kinakailangan na dahil ang nakakaalam naman na itong mga local leaders natin, local chief executive natin, sila yung nakakita sa talagang sitwasyon sa kanilang mga lugar, ay meron po silang mandato para iutos patupad itong preemptive evacuation na kung kinakailangan sa kanilang mga lugar. Ang karaniwan po kasi, sir, na nagiging problema, no, dahil sa kasanayan na rin siguro marahil ng ating mga kababayan sa pagharap sa mga bagyo, yung hanggat hindi nararamdaman yung lakas at bagsik ng bagyo, hindi talaga umaalis o hindi sumusunod. So ngayon po ba, mas masasabi natin talagang mas magiging mahigpit yung pagpapatupad ng mga, if ever, mga forced evacuation or preemptive evacuation kung sakasakali? Ganun nga po, at base nga dito sa leksyon na natutunan natin dito sa kay Yolanda, ay asahan natin na hindi na magiging mahirap yung pagpapatupad natin ng itong evacuation na ito. At pagdating din po sa mga kagamitan, sapat naman po? Inaamin natin na may mga kakulangan pa rin tayo, pero kapag ang lahat ng ito iipunin natin, may marami tayong mga na-inventory ng mga responders sa iba't ibang lugar sa mga rehiyon natin. At kung ito yung mga pagsamasamahin natin ay masasabi nating sapat or kakayanin natin tugunan itong mga pangangailangan. Alright, maraming salamat po, NDRRMC Reynaldo Balido.